Sa dinami namin na nag-interview sa'yo noon, sino ang hindi ka natuwa at hindi ka nauulit? Si Jiro, ilang beses na yung binigyan ng chance. Pero wala pa rin, nag-drugs ulit. Tapos labas-pasok sa rehab. Ano nararamdaman mo? Natatawa ako. Oo. Natatawa po ako kasi naisip ko, ba't nagko-comment pa ng ganun? Oo. Tinatanggap ko pa rin kung ano yung sinasabi nila. Jiro, again, wala kang pinariringgan ha. Baka naman mag-react na naman yung mga nanonood. Rate from best to worst. Foster child, ang tanging ina, o Magnifico or Mila? Worst ko doon, yung Mila. Mila? Hi, bakit? Can I ask why? Tinuruan din nila ako kung paano mag-Caracross nun. Susugal talaga kami. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, ang guest po natin, award-winning actor, and excited ako makausap siya at kamustahin. Ladies and gentlemen, Mr. Jiro Manyo. Yay! Hi Jiro! Alam mo, trivia, pareho kaming Mario J. De Los Reyes baby. So isa lang ang ibig sabihin, magaling ka talagang actor. Hi Jiro, how are you? Okay naman, masaya po dahil kasama ko po kayo. Oo nga, hindi pa tayo nagkaka-work ever, no? Sayang, pero I know in the coming days, guys, pagsamahin niyo naman kami ni Jiro, di ba? Kasi pareho kami produkto ng isang magaling na director, si Mario J. De Los Reyes. Jiro, alam naman ng lahat ang pinagdaanan mo, pero let's move on from that kasi everybody knows what you went through. Kamusta ka ngayon? Mabuti naman po, nakaka-survive naman everyday. And masaya naman ako with my family. And mas masaya ako dahil kakatapos lang ng music video namin. Yeah. Pag-uusapan natin yan, I'd like to congratulate you kasi sobrang lakas ng music video mo with Lily, formerly known as Kali Lily, di ba? Congratulations, Jiro. Kasi talagang unti-unti, bumabalik na naman ang ingay ng pangalan mo and happy ako para sa'yo doon. You've mentioned, Jiro, na happy ka kasi kapiling mo ang family mo. And I see now, kasama mo ang dad mo. Yes po. Hindi ko alam, ever since wala kasama mo dad mo everywhere. Opo, lagi po siyang sumasama kahit sa mga taping, sa shooting. Ang bait naman. I can see that talagang close kayo ng daddy mo. Nakasuporta po talaga sa akin. Kahit nung bata pa po ako. Oh. Nakasama ko na nga po siya sa commercial eh. Ah, talaga? Opo. Sa Promil po. Nag-aartista si daddy din? Hindi, dati lang. Yun lang sa commercial lang. Nakakani, daddy! Mamaya, sampulan niyo kami. Baka sa'yo nakuha ni Jiro yung husay sa pag-arte, daddy, ah. Baka naman. Jiro, yung sa mga panahon na talagang feeling mo yung parang sinukluban ng langit ang pinagdaanan mo, kanino ka humuhugot ng lakas mo? Sa sarili lang po. Pinilit ko lang din na hindi ako masyadong masaktan kung ano man yung mga nag-experience ko na naging masama. Tsaka nagdarasal lang din po ako talaga. Totoo. And yung mga ibang kaibigan, nakasuporta rin naman po sila kung ano yung maikwento ko na sabihin ko. Halimbawa, medyo ganito, down ako sa ganito, may downfall ako pinagdaanan. Nakasuporta rin naman po. Lalo na yung family ko. Ako din naman, yung mga may pinagdaanan akong darkest nights or era sa buhay ko, it's really your family who will be there for you, di ba? Pero sa showbiz, Jiro, may mga kaibigan ka ba noon na andito pa rin hanggang ngayon para sa'yo? Actually, wala po akong talagang naging ka-close sa showbiz. Oh. Kasi po ako talaga sa labas. Mas exposed ka sa mga Batang tao. kali ako sa bahay namin dati. Kaya halos mga naging tropa ko, talagang mga taga doon lang din sa amin. Taga saan ka ba? Saan ka lumaki? Lumaki po ako sa San Juan. So, batang San Juan ka. Opo. So, ang mga kaibigan mo, taga San Juan din, di ba? Opo. Eh, nakikita mo pa rin sila hanggang ngayon? Hindi na po kasi umalis na po kami doon. Okay. Jiro, yung dynamics mo sa family mo, na-mention mo na sobrang close ka and nung panahon na talagang pinagdaanan mo lahat ng hindi magagandang bagay, yung family mo ang isang, aspetong circle mo na hindi ka ginudge. Paano ka bumabawi sa kanila ngayon? Pag halimbawa po, nagkakaroon ako ng mga shooting, taping, pag kumikita ako, doon po bumabawi sa kanila. Binibigay ko yung ibang pangangailangan. Sa tamang paraan po, syempre. Yes, yes. Tapos minsan nagtatanong ako sa kanila kung ano pa ba yung mga dapat kong gawin, lalo na sa mga damit, ganun. Talaga? Tapos pag yung minsan, kapag may problema, tinatanong ko sa kanila kung ano ba yung pwede kong gawin para makapag-adjust ako.
Yung anak mo, nakikita mo pa? Sa ano po, Facebook. So in touch pa rin Opo, naman kayo ganun. kahit pa paano? Sa Messenger, minsan nakakontak ko sila. Pero sa ngayon po, nandun po sa mother nila sa probinsya. Ilang taon na? 15 na po yung panganay ko, tapos yung sumunod, 14 na. Kung nanonood sila, may message ka ba sa kanila? Ano lang, mag-aral mabuti. Tama. Ayun, huwag kalimutan magdasal. Tama. Tsaka makinig sa sa nanay nila, sa pamilya nila. Ang ganda naman na kahit magkahiwalay kayo nung mga anak mo and yung nanay na anak mo, you still have good things to say about her. Kasi hindi ko rin naman nakakalimutan. Siyempre, kahit papaano, obligasyon ko pa rin sila na kung supportahan ko sila o tulungan sila, okay lang. Kasi alam naman nung panganay ko na daddy niya, anak ko siya. Hinahangaan kita sa aspetong yan, Jiro, kasi wala namang pagpaparinig sa mga iba. Pero kahit hindi man ganun kalaki ang meron ka ngayon, hindi mo pa rin kinakalimutan ang obligasyon mo sa mga anak mo. And with that, saludo ako sa iyo dyan. Salamat. Yes. Jiro, again, wala kang pinariringgan ha. Baka naman mag-react na naman yung mga nanonood. Anong mga mababahagi mo sa tao sa mga pinagdaanan mo? Siguro po yung life story ko, nung simula bata ako, nag-artista na ako, natuto ako magtrabaho nung ganong edad. So, pwede kong ma-share na wala sa edad ng tao kung mabibigyan ka ng blessings. Kasi ako nung time na yun, nanalo ako ng mga award. Correct. Tapos, nakaipon ako ng pantulong ko sa pamilya ko, sa mother ko, nagkasakit siya, ako yung gumagastos. Hanggang sa, nagkaroon ako ng mga anak. Tapos, napabisyo ako. Ang daming nakakalam yun. Natuto ako mag-drugs, tapos napasok ako sa rehab. So, lahat yun, napagdaanan ko, wala akong sinisi, wala akong inaway na dapat kong sisihin na bakit nangyari sa akin yun kahit yung family ko. Tinanggap ko lang sa sarili ko na siguro naging part yun ng buhay ko. Thank you. And pinagdasal ko na lang na sana magbago na ako. Na kung sino man yung mga tao na mababait na pwede kong lapitan, kausapin para mag-share. Ayun, open sila. Yun, napasalamat din ako. Yung doon naman sa mga negative na babasa ko minsan pagka yung nagko-comment sila. Nagbabasa ka pa rin till now? Opo, sa mga sa social media. Minsan nakikita ko yung mga comment. Nagre-react ka? Hindi po. Binabasa ko lang, tapos iniisip ko lang sila. Tinatanggap ko pa rin kung ano yung sinasabi nila. Nung minsan, may nabasa ako, ang nakalagay, si Jiro, ilang beses na yung binigyan ng chance. Pero wala pa rin, nag-drugs ulit. Tapos, labas-pasok sa rehab. Ano nararamdaman mo? Natatawa ako. Oo. Natatawa po ako kasi naisip ko, ba't nagko-comment parang ganun? Oo. Sabi ko, hindi ko na lang na-replyan. Nag-post na lang ako. Ang sabi ko, salamat po sa lahat na lang nung mga sumuporta at ayun, nagbigay nakaunawa sa'yo. Nagbigay ng malasakit dun sa music video namin. Kahit sa ibang comment. And I think it's unfair naman for people to judge you on how your past was. Kasi ang importante naman, hindi naman sa dami ng pagkakamali mong nagawa. Ang importante, bumangon ka after nun, di ba? So I think sana nakakalungkot lang, no? Kasi alam mo, Jiro, napansin mo, yung time natin dati naman ng social media, hindi ganito kalala, di ba? Ngayon talaga ang bashing sobra, no? Tsaka masasabi ko lang, kahit ako nung napapabalita ako, wala po akong taong na-perwisyo nun. Tsaka naapektuhan ng masama. Kundi ang sarili mo lang. Opo, sarili ko lang po talaga. Kahit yung mga kapwa-artista ko nun na nakakasama ko, kasi minsan may mga napag-uusapan kaming gano'n. Wala naman pong part na yung dahil sa'yo, dahil sa akin. Wala po. Talagang ako nung na-experience ko lahat yun, ang sinisi ko lang sarili ko, kinausap ko lang sarili ko. Tapos nung makaisip na ako ng mabuting resulta, saka lang po ako lumapit sa pamilya ko. Is that the reason why nung time na yun, kasi it's an open book also na you do talks sa mga rehab centers, di ba? Okay. Kasi gusto mo rin i-impart sa kanila yung lessons learned mo. Madalas po, pag nung nandun ako sa rehab, sinali po ako sa advocacy program. So, kada may pupuntahan po kami mga school, nagbibigay po ako ng testimony. And may mga kasama rin po akong ibang mga drug dependents doon na naka-recover. So, yung lahat po ng pinag-uusapan namin is about recovery and sobriety. Which is positive, di ba? Kasi, syempre, hindi natin nagustuhan naman na napakaliwa tayo minsan sa buhay natin. Pero, ang importante dito yung lesson learned, di ba? So, Jiro, yung sa mga pinagdaanan mo, anong pinaka-lesson na pwede mo ma-impart, lalo na sa mga kabataan who looks up to you? Yung magbagong buhay po. Kasi
part na rin po talaga ng ano natin yan eh. Mundo, society, Opo, na magka-experience ka ng minsan masama, minsan naman sobrang experience ng mabuti, di ba? So siguro nasa sarili pa rin natin kung ano po yung pipiliin natin na landas eh. Kung dun sa masama o sa mabuti. Pero hanggat may pamilya po tayo na nakasuporta, mga kaibigan, o kung sino man yung makakapagbigay sa atin ng inspirasyon, yun lang po yung gawin natin. Zero, yun yung mga taong nawawalan ng pag-asa na feeling nila hindi na sila makakalabas sa sitwasyon na yun. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Imposible po kasi na habang buhay na lang silang nandun. Kasi kahit ako nga po, di ba, naka-recover po ako. So, yun lang. Siguro pagkilala lang sa Diyos, pagdarasal, tsaka yung yung kalusugan natin, huwag natin kalimutan, huwag natin pabayaan. Para kasi mas mabilis maka-recover kapag yung healthy tayo. Giro, let's talk about the success of your MTV now with former Calle Lily na known as Lily. But what made you decide to be part of that music video? Sinama po talaga ako, kinontak po nila ako. Sabi ko, ano pong gagawin? Sabi nila, music video daw ng Lily nga, yung band. Pinanood ko sa YouTube, sabi ko, bago na pala yung vocalist. Sabi ko, sige po, interesado naman ako. And, ayun, na-process naman, nag-Zoom meeting kami bago mag-start yung shoot. Pinag-usapan namin kung ano yung mga gagawin. Yung concept. Tsaka kung ano yung mga dapat na isuot. And then, kinabukasan, nag-shoot na po kami. Magbalik. Ganun kabilis. So, ano nararamdaman mo ngayon na talagang Giro, unti-unti, bumabalik na yung ingay ng pangalan mo? Andyan na naman. Masaya po. Pero, hindi ko naman po pinapalagay yung sarili ko sa ganun. Kasi, marami pa rin nga po, hanggang ngayon, marami pa rin bibigay sa akin ng komento na parang nadadala pa rin sa nangyari sa akin. Parang di pa rin makapaniwala na, si Giro Manyo, napapanood na naman namin yan. So, kahit sa amin po, ganun. Kasi yung Lily, yung music video, maya't maya namin pinapanood. Kaya, ayun, masaya naman. Yeah, kasi, para sa isang magaling na aktor, parang paggawa ng music video, maning-mani na sa'yo yun eh. Kasi ang pagiging magaling na aktor, hindi naman nawawala yan kahit anong pagdaanan mo pa, di ba? Mas nadadagdagan pa yung kaalaman mo, di ba, bilang aktor. Kaya, if ever magkaroon tayo ng pagkakataon, Giro, na may mag-offer sa'yo ng pelikula, sinong gusto mo maging leading lady? Wala po akong idea eh. Wala? Wala kang crush ngayon? Kasi gumawa po kami ng music video na ulit, itong Lily, yung Sinayang naman. May kasama po akong girl doon, si Jai. Si Jai Asuncion. So, single siya ngayon, Giro. Single ka rin ba? Single po. Ha? Uy, pareho kayong single. Kaibigan ko si Jai. Sa music video lang po. Abangan nyo na lang po. Medyo, kasi yun, medyo masakit tanggapin sa puso. Parang pareho ng pinagdaanan nyo ni Jai. Kasi si Jai, kaibigan ko rin. So, single siya, single ka rin. Panuurin natin ang music video nila. Kailan namin itong maabangan? Baka this coming May daw. Ayan na, lalabas na. So, Giro, before anything else, gusto kitang pasalamatan for taking your time out to say yes to guest on my YouTube channel. Pero kasi lahat ng guest ko dito dumadaan sa Truth or Dare. Ready ka na ba sagutin ang aming Truth or Dare? Kapag hindi ka komportable doon sa tatanong ko sa'yo, meron kaming consequence na ibibigay sa'yo. Pero kung gusto mo naman sagutin, laban, dahil palaban si Giro. Parang gusto ko yung consequence lahat. Pahirapan ka namin, Giro. Okay, question number 1, Truth or Dare? Rate from best to worst. Foster Child, Ang Tanging Ina, o Magnifico or Mila? Ano doon ang pinaka-best to worst movie mo? Best movie ko doon, siguro yung Magnifico. Worst ko doon, yung Mila. Mila? Ay, bakit? Can I ask why? Kasi sa ermita namin sinuting yun. So marami yung kalaro nun. Nagkakarakros pa kami. Susugal talaga kami. Pera. Tapos tinuruan din nila ako kung paano magkarakros nun. Okay. Kasi nga ang role ko nun is peklat na ako yung estudyante ni Miss Maricel. Ni Nay Maria. Loko-loko na walang tatay. Hindi ako marunong magbasa. Ang gusto ko, magpapaturo ko sa kanya magbasa. Pumapasok ako sa kanya para sa tatay ko makita ko ganun. Nasulatan ko pala. So after noon, na-addict ka sa Caracruz? Nadala ko hanggang pag-uwi namin. So sino mga kalaro mo yung kapitbahay niyo? Wala, ako lang. Tapos pagka lumalabas ako, pupunta ako sa mga barkada ko, Caracruz tayo, niyayaya ko. Sinagot niya, guys. So, next question. Kung papipiliin ka ngayon, GMA, ABS, or TV5, ano ang pinaka magandang channel para sa'yo? Truth or Dare?
Hindi ko po masasagot. Magde-dare siya! So magde-dare siya. Okay. Quote a famous line from one of your previous characters. Sa Magnifico na lang kasi doon ka maraming awards na nanalo. Anong favorite line mo sa movie mo? Sa aming baryo, marami kang magagawa doon. Merong lobo, merong ice cream, merong mga sasakyang kabayo, mga carousel, ganun. Lahat yun, doon mo lang makikita sa perya. Wala na po, hindi ko po maalala eh. Kasi ang tagal na nung Magnifico, RJ. Diyos ko, buti nga na yung kilometric na linyang yun, naalala pa rin niya, di ba? Eto, sa dinami namin na nag-interview sa'yo noon, sino ang hindi ka natuwa at hindi ka nauulit? Truth or dare? Wala po akong masagot. Ang bait naman ni Jiro, ayaw niya maka-offend talaga. Okay po sila lahat naman. Okay. So, lahat yun babalikan niya. Tsaka, kung meron man sa sarili na lang ni Jiro yun, kasi ayaw niya maka-offend. So, ang bait niya, no? So, anyways, dahil hindi mo sinagot, may dare ka ulit. Kumanta na isang linya galing sa kantang huling mong pinakinggan. I guess, yung music video mo. Yung magbalik na lang po. Magbalik na lang. Ayun, sige. Sample! Sample! Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod. Nice. Siguro, that line best describes your life, na ang mundo ay hindi titigil sa pag-ikot, Jiro. So, in this lifetime that we commit a lot of mistakes, God will never judge us, and it's never too late to, diba, to be back on the right track. So I'm happy for you, Jiro, and sana wish ko maka-work kita sa mga susunod na araw. Salamat po. Thank you, ladies and gentlemen, Jiro Manyo. Yay! Salamat, Jiro!